kaibigan, maaasahan kailanman. Di iyong malalapitan, pag-usapan natin yan. Warm heart, warm heart, warm heart, warm heart. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito na naman po ang inyong programang Warm Heart na nakasentro sa mental health awareness and education. Siyempre, kami pa rin po ang inyong makakasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente. Yes, at para sa episode ngayong araw ng Warm Heart ay meron tayong pag-uusapan na patungkol pa rin sa kung paano ma-develop ang self-esteem ng mga tao, ng mga individual, dahil madalas yung ating kumpiyansa sa sarili ay maaaring maka-apekto din sa ating well-being, no? Kaya naman, Steph, pwede mo bang ipakilala sa atin ang ating guest for today? Ayun, so pag-uusapan natin para sa episode na ito ng Warm Heart ang paksang negative self-perception. So para magkaroon tayo ng isang malalimang diskusyon patungkol sa napili nating paksa for today, ay makakasama natin ng isang psychologist and psychometrician. Siya rin po ang nasa likod ng LJ Stock Space. Isa rin po siyang professor, clinical consultant at aspiring author. Yan po ay walang iba kundi si Miss Lucille Foja Lozano. Miss Lucille, welcome po sa Warm Heart. And magandang umaga sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon. Ayan, magandang araw po. At syempre, maraming salamat po sa sama sa amin dito dahil alam namin it's a Sunday and marahil it's your rest day po, Ma'am Lucille. So, thank you po. At kami pa rin po ay inyong pinagbigyan para po dito sa radio interview na ito. Ma'am Lucille, so ang tanong po namin kagaya ng nabanggit kanina ay pag-uusapan natin yung kung paano po makakatulong sa pag-improve ng negative self-perception. Pero bago po yan, syempre aalamin muna namin sa inyo, Ma'am Lucille, kung ano po ba yung negative self-perception na tinatawag. Thank you for that, Miss Bea. No, pag sinabi po nating negative perception, nakatuon ito sa isang tao na overcritical siya sa sarili niya, sa sariling abilidad, sa sariling appearance, at sa sariling worth niya. And negative self-perception ay naka-involve doon yung mga perceived flaws or failures niya sa sarili kesa sa pagtitingin sa mga strengths at achievement niya. So, iba-iba rin po kasi ang dahilan ng negative self-perception no? Posibleng ito ay galing sa trauma, sa parenting styles na meron ang magulang nila, sa bullying, sa early life experiences at sa mga sunod-sunod na stress na nangyari sa kanila. And because of that po, nagkakaroon sila ng core belief or paniniwala na hindi ako good enough, na no one likes me, no? So, yun yung mga paraan that could influence one's emotions, one's feelings, that could lead to low self-esteem, then leading to negative self-perception. Ayun. So nabanggit niya ni Miss Lucille na yung mga karaniwang dahilan ng pagkakaroon ng negative self-perception ay yung pagkakaroon kumbaga yung sa parenting style ng magulang, yung trauma, bullying, stress din, no? Miss Lucille, matanong ko lang po, itong negative self-perception ay maaari po bang iugnay po sa tinatawag na pagkakaroon ng self-pity? Yes po, no? Pwede po talaga mag-lead siya sa self-pity kasi nga po, ang sabi natin, negative self-perception is being overly critical view of oneself.
And dahil doon sa paniniwalang ganun, they tend to compare themselves to other people or have this what we call self-sabotaging patterns. No, self-sabotage palagi, parang nagkaroon ng magandang pangyayari pero sasabihin, tingin ko hindi ko naman deserve to. No, kasi may negative self-perception and thus leading to pity oneself. Lucille, sabi nyo, overly critical sa sarili. Ano po ba yung nag-uudyok sa tao or ano po ba yung dahilan kung bakit ang tao ay overly critical? Meron po ba tong pinag-uugatan? Yes, maraming dahilan for such overly critical and negative self-perception. At isa sa mga napansin kong common denominator nila is early childhood experiences. Kapag ang isang bata ay lumaki sa environment that there is a lot of criticism, lack of affirmation, the parent might be overly critical, this could cause an internalized belief na bata pa lang sila, siguro hindi talaga ako worthy of love, siguro hindi talaga ako magiging enough. So children who don't receive that good attention when they perform well may grow up believing na yung worth nila ay nakadepende sa affirmation ng sobra-sobra ng maraming tao, no? Kahit anong gawin nila, kailangan sobra-sobra yung marinig nilang affirmation kasi nahihirapan silang i-internalize yun, no? Bullying as well, no? Kapag nagkaroon ng mga painful experiences, nagkakaroon ng internalized message sa isip nila or core belief. That's why nagkakaroon ng negative self-perception. And hindi ko rin mapagkakaila yung pagkakaroon natin ng social media ngayon, no? Kasi dahil sa social media, may mga constant comparison na nangyayari sa atin. Kasi yung societal standard, nakikita natin doon at nadidistort tuloy yung self-view natin. Ako, hindi talaga ako magaling. Buti pa sila, nakakapunta sa ganito. Samantalang ako, I work hard but I'm staying here in this place and I'm not doing anything at all, no? So yun yung mga examples of social comparison that could trigger negative self-perception. So isa rin po, no, gusto ko lang din i-share yung mental health condition. Kasi may mga ibang tao that they have disorders, trauma-related concerns, conditions, depression, anxiety, at yun ay posibleng makadistort ng pananaw sa sarili. So, yan po ang aking masasabi. Early childhood experiences, trauma, social comparison, mental health condition, and lack of positive relationship. Ayun. So, ito po pala yung mga maaaring pag-ugatan kung bakit ang tao po ay meron siyang negative self-perception. Miss Lucille, no, kasi nabanggit niyo yung early childhood experience, yung bullying and social media. So, masasabi po ba natin na nabubuo itong negative self-perception sa tatlong main venues, no? Sa bahay, sa eskwelahan, saka sa social media? Yeah. Meron po tayong tinatawag na biopsychosocial approach. Pag sinabi nating biopsychosocial approach, hindi lang nanggagaling sa social aspect or sa paligid ng isang tao, yung pagkakaroon ng negative self-perception, pwede ring dahil sa biological niya, no? Tayo po ay may iba't ibang lahi, tayo po ay may iba't ibang pinanggagalingan, so our biological aspects, our biological size, yung may tinatawag din tayong mga neurochemicals in our brain, no? Iba-iba rin po tayo noon, no? So, iba't iba, hindi lang sa social aspect, pwede ring biological ng isang tao, pwede rin sa psychological niya, sa paraan ng pag-iisip niya, sa temperament na meron siya. So, combining all of this individually, uniquely, that could be a cause of negative self-perception. So, it's not just one thing, no? Di lang dahil sa social, sa bahay, sa eskwelahan, sa mga tao, pwede rin dahil sa biological at paraan ng mga tao sa pag-iisip nila.
So, biopsychosocial approach. Ayan. So talagang ano tayo, no, tinitignan ang iba-ibang dahilan para hindi lang siya ma-attribute sa iisang factor lang, no. Eto naman po, Ma'am Lucille, ano po ang nagiging epekto ng negative self-perception sa pakikisalamuha sa ibang tao? Yeah, pakikisalamuha sa ibang tao. A common denominator that I could see to that is yung nagkakaroon sila ng madaling identity confusion, no? Nagsa-struggle sila to define yung sarili nila outside of others' opinion. So, kunwari may narinig silang bagay na hindi naman masyadong magaling si ano, no? Tapos nalaman nila yon na sinabi tungkol sa kanila. So dahil nga negative self-perception sila, nahihirapan silang i-define kung sino nga ba talaga ako. Di talaga siguro ko magaling, no? Kasi negative, distorted self-perception, and that leads to unstable self-concept and uncertainty about their own personal values and purpose. So that's one, no? Identity confusion. Another thing is yung self-sabotaging behavior, no? Nabanggit ko kanina. So dahil doon nagkakaroon sila ng kahirapan sa pakikisalamuha sa ibang tao kasi nag-a-avoid sila ng opportunity makipag-interact. Nag-a-avoid din sila ng opportunity sa trabaho or challenges dahil sa takot ng rejection and failure. And some people may unconsciously push away good things because they feel undeserving of this. So that's how can negative self-perception affects relationship with other people. Yeah. Okay, nako, ang hirap pala, no? Kailangan din pala tong i-improve dahil kung hindi ay pati mga opportunities mo ire-reject mo na rin pala kapag ikaw merong Yes. negative Oo, self-perception. Yeah. Eto naman po, Miss Lucille, kasi nabanggit nyo na po yung effect, no, sa pakikisalamuha sa ibang tao. Paano naman po makakaapekto sa mismong mental well-being ng isang tao yung negative self-perception, leading to anong mental health conditions po ba kapag mayroong negative self-perception? Okay. Based on my clinical experiences, no, common denominator sa mga taong may anxiety. When we talk about anxiety, it's fear of the future at may iba't iba pong klaseng anxiety. Social anxiety, health anxiety, generalized anxiety, iba-iba po, no? But we define anxiety as fear of the future. Mga bagay na hindi pa nangyayari pero kinakatakutan na natin, no? At yun ay posibleng mangyari kung patuloy tayo nagkakaroon ng negative self-perception, no? Hala, baka hindi nila ako gusto, social anxiety. No? Hala, baka ayaw talaga nila sa akin. Hala, baka hindi ako magaling talaga, no? At isa, na mental health condition based on my clinical experiences is depression, no? For example, a person had a breakup many times and nagkaroon siya ng core belief o paniniwala na siguro hindi talaga ako kamahal-mahal. And that negative self-perception affects both internal well-being and external relationship, and it shapes how a person see themselves, interpret others' behaviors, and how they engage in the world. So, you see po, no, ang pagkakaroon ng negative self-perception, nagkakaroon ng kahirapan talaga sa sarili at sa ibang tao, no? Nagkakaroon ng attraction sa unhealthy dynamics, nagkakaroon ng kahirapan sa pagtitiwala at pagre-receive ng pagmamahal kasi negative nga yung nakakaranasan ng kaisipan nila. So, those are the two things that I could say that possibly could lead to mental health condition, anxiety and depression.
Okay, so sa ano pala ito? Dito talaga ay makikita natin yung klarong koneksyon ng negative self-perception at yung mental health condition ng isang tao. Ngayon po, Ma'am Lucille, kasi nitong nakaraang buwan na meron pong usap-usapan sa social media na nakuhanan po ng larawan ng isang babaeng kalahok sa isang rally po, ano? Siguro ang ating mga ka-warm heart alam na ito kung kayo po ay naglalagay sa inyong mga Facebook, no? Kaya ito tatanong natin kasi 'di ba doon merong yun nga, yung isang girl po nakilahok sa rally at nakataas po yung kamay niya. Meron pong nakikitang may discoloration sa underarm. Tapos marami pong nag-criticize, no, sa kanyang physical na katangian. So, ano po yung masasabi nyo sa ganitong mentality at yung kaugnayan po nito sa negative self-perception? Yeah, no, actually even me nalungkot din po ako personally, no, sa nakita kong yun. But bilang psychologist, masasabi ko po na ang ganitong uri ng pangungutya batay sa pisikal na katangian ay nagpapakita ng kakulangan sa empathy or feeling for the other person at emotional maturity na posible marami pa sa ating mga kababayan ang nakakaranas ng lack of emotional maturity. I'm not generalizing but marami, no? Kasi marami rin nag-comment dun sa photo na yon Opo. and video na yon. Kapag ang tao ay mabilis manghusga or manglait ng itsura ng iba, posibleng ito ay reflection ng sariling insecurities or what we call the internalized standards ng kagandahan ng ipinapatanaw ng lipunan. No, madalas those kind of internalized standards or possible repressed insecurities ay hindi realistic nating pamantayan ng kagandahan. So mahalaga na matutunan natin maging responsible to the words that we're saying, lalo na sa social media, because this could really affect someone's mental health to a person, no? So yeah, I think those are two traits, lack of empathy and emotional maturity. Ayun, lack of empathy and emotional maturity. Nabanggit niyo po dito, Ma'am Lucille, na maaaring ang dahilan kung bakit madali na mag-judge, kagaya nung nangyari nga po na ganyan, ay dahil sa repressed insecurity. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin at sa ating mga tagapakinig kung ano po ang repressed insecurity? Okay, when we talk about repressed insecurity, it means that there is a deep-seated feelings of inadequacy or self-doubt that a person push out of conscious awareness. So, kumbaga, no, sobrang painful kasi para sa'yo harapin na hindi ka talaga okay dahil sa mga childhood memories mo. So, instead of acknowledging that kind of feeling, that kind of truth, nire-repress mo siya at unconsciously nag-hide siya at the back of our mind. No? Meron kasi tayong unconscious thoughts na tinatawag, no? So nag-hide siya unconsciously and you deny these thoughts and emotions. However, those insecurities can still show up indirectly. So for example, no, yung friend mo lagi kang inaasar na ng mga jokes na unnecessary pero masakit, no? So that could be an example of repressed insecurity, no? Na pro-project niya sa'yo nang hindi siya aware bakit niya nagagawa yun. Pero upon reflection, mapapansin natin na nagkikriticize siya sa other people because yun yung way niya to feel in control. Yun yung way niya to avoid vulnerability. And those insecurities can show up indirectly in those kinds of behavior. So that's what repressed insecurity means. Kaya po pala, ang madalas nilang sabihin kapag merong mga ganito, yung panlalait or kinukutya ka, mas mainam na don't take it to heart, no? Don't take it personally. Kasi sometimes, meron din yung mga expression ng mga Pilipino, kulang yan lang. Yung parang sinasabi ni Ma'am Lucille na
parang kulang lang yan siya sa aruga, no, Steph? Di ba madalas na biro din yun ng mga Pilipino kapag ka may nambubuli, ay kulang yan sa aruga, ganon. Which is true naman pala, no? Kasi kung aalamin mo ng mas malalim, yung tao, yun nga, meron siyang pinagdaanan at hindi niya pa yun ma-process sa sarili niya. So, para ma-feel good siya, ay sa iba niya idinadaan yung mga ganoong, kumbaga, feelings of repressed insecurity na tinatawag. At mabahagi ko na rin, no, kasi recently lang, no, meron, kung hindi ako nagkakamali, no, kasi sa social media may kumakalat na naman, no, na may mga in-interview na guys and girls, no, na tinanong sila kung ano ba yung magiging pakiramdam kapag yung the opposite sex ay mayroong discoloration sa inner thighs. Ay, Ayan, oo, nakita ko yung Steph. Oo, tapos sabi nung guys, parang na-turn off daw sila kapag yung girls ay may discoloration. Samantalang pag sa kanila, dapat daw normal sa kanila. So, ito yung magiging tanong ko kay Miss Lucille, no? Sa mga ganitong cases po ba ay masasabi natin, no, na dahil din sa, kumbaga, yung perceived na expectations sa mga kababaihan. Kasi ito medyo gender-related na ito. Yes, no? yung sinasabi nilang unrealistic beauty standards Oo. Saka, syempre, meron din dyan yung objectification. ng No? mga kababaihan. Oo. So the question is parang malaking bagay po ba yung unrealistic beauty standards with self-perception, negative self-perception? Tama po ba? Yun po ba yung... Opo. Yeah. Totoo po yun, no? Meron kasing modern ideal yung mga... I have an article for that. Pero totoo po yun. Yung modern ideal beauty sa atin ngayon, yung kailangan, especially to women, no? They need to have a long leg, the stomach is flat, and even to man, no? May mga research ngayon na lumalabas na that may term dun eh. Pero yung man, kailangan muscularity, low body fat, broad shoulders, narrow waist, mga ganyan yung cleaned look. Yan yung mga media portrayal na adikan ng mga tao ngayon, no? And advertisement is a big factor. When we look at the billboard, when we look at everything, that advertisement is the aesthetic look that we should have. And those kind of exposure to this aesthetic focus image can contribute more to negative self-evaluation. Kasi sabi ko nga po kanina, no, malaking bagay talaga ang social media sa pagkakaroon ng comparison sa sarili natin. So, yung clean, aesthetic, focus looks, yun, malaking bagay po talaga siya para magkaroon tayo ng unrealistic beauty standard, thus leading to negative self-perception. Ayan. So, malaki pala ang papel ng media, Steph. Oo. Dito sa mga unrealistic beauty standards. Buti na lang po kasapi po tayo sa media na nag-a-advocate ng tamang representasyon. Ano? Yes. Tsaka po yung pagtatalakay po ng mga kumbaga yung hindi naman siya opposing pero another perspective on Yes. this unrealistic beauty standards na kailangan pong itama kasi hindi nakita na at napatunayan na nga sa pag-aaral, sabi ni Ma'am Lucille, na yan po ngang mga unrealistic beauty standards ay maaaring makapekto sa yung perception ng tao sa kanyang sarili at may lead to hindi maganda or negatibo na kondisyon sa iyong pag-iisip kahit na sa totoo lang naman, normal lang naman daw. And base sa science parang nabasa ko na parang kaya din daw nagdi-discolor yung underarm mo kasi
kapag naglalagay ng deodorant, parang yun din yung way ng body mo to protect your skin. Yun yung nabasa ko. So parang it's a natural way of your body to protect nga yung sarili mo. So ayun, siguro ito na lang dahil nababanggit na rin lang natin yung pagtatama sa mga maling pananaw, no, patungkol sa mga sistematikong pagpapakain sa atin ng lipunan ng kung ano-anong mga ideolohiya o prinsipyo na hindi nakatutulong sa ating mga sarili. Siguro ito na lang po, paano po tayo makatutulong, Ma'am Lucille, sa pag-educate sa atin, sa kung meron pa tayong mga hindi alam at sa ibang tao para sa pagiging inklusibo or para magkaroon ng inklusibong pananaw hinggil sa pisikal na katangian. Yeah, just like what we're doing now, we're educating them to have empathy and body acceptance, no? Katulad nga na sabi ni Miss Bea kanina, yung discoloration nangyayari siya to protect our own body system, no? So, it's very important na tumulong tayo sa maliit na paraan sa pagkakaroon ng compassion sa mga tao sa paligid natin na also na ang body acceptance ay napaka-importante, na normal na may pagkakaroon tayo ng pagkaiba-iba na mekanismo ng katawan natin at hindi dapat maging batayan ng halaga ng isang tao yung color discoloration, etc. Mga bagay na yun sa paaralan, pamilya at social media. Dapat ituro natin yung responsableng paggamit ng wikang magaganda at pagrespeto sa pagkakaiba. No, kapag natutunan ng mga tao yon na tignan ng katawan bilang bahagi lamang ng kabuuan ng isang tao, hindi sukatan ng halaga o ganda, I think unti-unti magkakaroon ng mas inklusibong pananaw bilang lipunan. So I think those empathy, putting yourselves into the shoes of another person, feeling for the other person, and having that body acceptance. I accept you for who you are. I accept me for who I am. I think the world will be much more beautiful if we have that. Yeah. Okay. Steph? Ito naman po, no, para naman dun sa mga, kumbaga yung nakakatanggap ng mga panlalait naman no, sa opo. mula sa ibang tao, ay paano ba natin kumbaga may improve yung ating sarili mula sa pagkakaroon ng negative self-perception? Yeah. Again, pag sinabi nating negative self-perception, di ba yun yung pagkakaroon ng overly critical view of oneself. Overly critical view of oneself. So, overly critical view of oneself, kailangan magsimula rin tayo sa sarili natin para mag-improve tayo. Through what? Through self-awareness. Ano ba yung nakakapag-trigger sa akin? When did it happen? What happened? How did it happen? No? So, para pag nagkaroon ka ng self-awareness sa sarili mo, natutunan mo kilalanin yung sarili mo, kaya mong palitan yung mga negative belief with oneself at mas magkaroon ng self-compassion, no? So, self-awareness first, then second, you will have that self-compassion sa sarili mo. And makakatulong ang therapy at support ng mga mahal sa buhay para unti-unti mabuo yung tiwala and love mo sa sarili mo. So, kilalanin ang sarili para pag nakilala ang sarili, you have more self-compassion because you understand yourself more. Okay, more compassion. Ito naman po, para naman po sa masyadong hindi ni dibdib na to the extent na nakaka-apekto na sa self-esteem yung kumbaga nare-receive nilang criticisms. May tips po ba kayo, Ma'am Lucille, kung paano po mapalakas naman ang kanilang self-esteem? Okay. So, same with improving negative self-perception. Una, you know yourself and take importance of yourself.
sabi ko nga dun sa mga kliyente ko, kung hindi mo alam kung saan mo sisimulan yung buhay mo, simulan mo sa maliit na pag-aalaga sa sarili mo. Physical man, mental, social. What's one thing that you can do to take care of yourself and to know yourself? And that is victory na. Second, iwasan yung labis na paghahambing sa iba. Because comparison is the thief of joy, di ba? Ika nga. Opo. And every person is different. Every person has its own strength and weaknesses. So you don't have to compare yourself to another person because you have your own journey. You have your own way. You are a unique individual. You have your own biological aspect. You have your own different neurochemicals in your brain. So never compare yourself to other people, but only compare yourself to your yesterday self, no? Ano ba yung kailangan kong i-improve kumpara sa nakaraan ko, no? So, another thing is, surround yourself with positive and supportive people, no? Hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo kung hindi sila okay sa'yo, no? Kasi no, ang mga may negative self-perception, they tend to be people pleaser as well. So, kailangan kilalanin ng sarili muna, pahalagahan ang sarili, compassionate, and second, iwasan yung pagko-compare sa sarili, sa ibang tao, and pangatlo, do what is good for you. Find people that is good for you. And maging mabait sa sarili. Imbes na maging mapagpuna sa sarili, try to be good at yourself. Kasi kapag naging mapagpuna tayo, doon nagsisimula yung negative self-perception talaga no? So, be good to yourself because that's where you know that you have self-competence. So, yeah. Yun. Steph, may katanungan ka pa kay Ma'am Lucille? Ayun, siguro bago natin pakawalan si Ma'am Lucille ay hinga na natin siya no ng kanyang final message para sa ating mga taga-subaybay dito sa Warm Heart. Okay. I think with the social media and issues revolving around beauty standards and many people having negative thoughts, as a psychologist, I think I want to remind everyone that true beauty and worth of a person is not being seen with your outer appearance. Kundi, true beauty is seen with how you love for other people, how you care for them, and how you go back being resilient. Maging mabait tayo sa sarili, lalo't higit sa sarili. Hindi lang sa ibang tao, not being overly people pleaser, but especially most to ourselves. Sa panahon ngayon na maraming panghusga and social media, your own beauty of kindness and empathy, yan ang pinakamahalagang anyo ng lakas at ganda. So, that's it. And thank you for having me here. Thank you, Ma'am Lucille. Oh, Ma'am Lucille, by the way po, para sa ating mga ka-warm heart, tagapakinig at tagapanood na gusto pong mag-reach out sa inyo, kung meron po man po, saan po ba kayo nila pwedeng hanapin? Okay. We have social media page such as Facebook. You can browse LJ Stock Space. You can view that and have your own personal counseling experiences, therapy experiences. And if you cannot find and you don't have Facebook page, you can also search us ljtalkspace.com. So, yun po ang pwede po ninyong puntahan upang magkaroon ng mental health consultation if you need one. Ayun. Thank you po, Ma'am Lucille, sa inyo pong oras at sa pagbabahagi po sa amin ng napaka-produktibo at malaman na talakayan dito po sa Warm Heart. Sa ulitin po, Ma'am Lucille, mabuhay po kayo. Thank you so much and God bless you today. Thank you. Ayan.
Yan po si Ma'am Lucille Foja Lozano, isa pong psychologist at psychometrician ng LJ Talkspace. Professor din po siya, clinical consultant at isang aspiring author. So napakaganda po ng mga pagpapaliwanag sa atin ni Ma'am Lucille. Naway meron po tayo napulot, no? Kasi sa panahon ngayon, talagang ang social media nakakaapekto sa kung paano natin tignan ang ating mga sarili. Minsan nagiging instrumento pa ito para tayo naman yung maging dahilan ng negative self-perception ng ibang tao, di ba? So, ayun, I hope ito po ay nakatulong. At sige, antabayanan niyo po yung ating attitude of gratitude sa pagbabalik po ng palatuntunang Warm Heart, makalipas ang ilang paalala. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging Panatag Pilipinas. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. 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 Joy. 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 Appreciation. 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 Attitude Attitude of gratitude. of gratitude. Okay, nagbabalik po ang ating programa ang Warm Heart at sa puntong ito padadaanin na natin ang ating attitude of gratitude. Siyempre, i-remind tayo ni Steph sa mga katanungan na nagfa-facilitate ng gratitude o yung pagkakaroon po ng grateful heart. Ayun. So, unang-una na dyan ay what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I thankful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na nga dyan ay what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pangpito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pangwalo, at yung panghuli natin no, na katanungan ay what can I celebrate today? Ayan. Okay, so sige, samahan niyo po kami ni Steph sa pagsasagot nito, no? Pwedeng sa inyong mga sarili lamang or sabi nga nila sa mga influencer ngayon, comment down below. Ayun. Para makipag-participate po kayo sa Warm Heart, pwede nating simulan yon kasi ilang episodes na rin na kami po ang nagbabahagi sa inyo. So, siguro, pwede nating simulan na kayo rin po kung gusto nyo magbahagi, pwede nyo pong i-comment kung ano yung mga bagay na ipinagpapasalamat ninyo. In the meantime, siguro ako na muna ang magsasagot. Ano ba mga ipinagpapasalamat? Siguro, yung show na lang, no? Meron kasi akong bagong pinapanood ngayon. Ito na naman tayo. Sa sikat na live streaming app. Siguro, ito ay mga nakaka-relate kung sino nanonood dito. Yung tungkol po sa mga magagaling magluto, no? Yung pwede ba ako hindi naman to promotion, ano? Kwento lang, share lang. Share lang, oo. Yun, pero nababanggit din naman natin before, no, yung mga pinapanood natin. So, yun, nanonood ako ngayon sa Netflix ng K-drama, no? Si Steph kasi ang yan ang kanyang influence sa akin, ng K-pop, K-drama, no? Yun, natutuwa ako dun sa Bon Appetit Majesty. So, yun, sa mga bagay na
tungkol sa cooking ngayon. At syempre, naaalala ko kasi dyan yung tatay ko kasi siya yung marunong magaling magluto sa amin. At buti na lang po yung kapatid ko ay namanan niya yun. Thank you po. Yun ang ipinagpapasalamat ko. Kasi doon mo talaga ma-appreciate, pag pinanood nyo po yun, ma-appreciate nyo na kayang pasarapin yung luto base po sa ingredients na nandun lang sa lugar nyo. So, kunyari, pwede kang magluto, for example, ng dish ng French, pero pwede mong haluan siya ng yung Korean side of it. So, nasa pagiging malikhain din ang pagluluto. Pwede mong i-incorporate ang sarili mong interpretation. So, nakakatuwa siya. Napaka-interesting kasi ina-expect mong, ganito French dish, pero kaya niyang i-twist into something. So, ayun, doon ko natutunan na ang pagluluto ay creativity din pala siya. Hindi ako masyadong creative sa pagluluto Yeah. So yun, na-appreciate natin yung mga tao sa buhay natin na sila naman po yung nagbabahagi ng kanilang pagiging malikhain sa pagluluto. So yun ang aking pinagpapasalamat sa episode ng Attitude of Gratitude ngayon. Ayun, siguro yung akin na lang, siguro thankful ako na nakikita ko na kasi 'di ba sunod-sunod yung mga sakuna na nararanasan dito sa Pilipinas. Pero meron kasi 3 B, no, na kung saan nagkakaisa talaga yung mga Pinoy. Ay, oo. Oo, 'di ba? Basketball, boxing at beauty pageant. Kasi kagabi nagkaisa na naman, mamamahinga na daw si Catriona Gray. Kasi parang kasi siya 'yung pambansang pampalubag loob. Pero kasi kagabi, ayan, medyo showbiz to. Pero alam naman natin ang mga Pinoy nagkakaisa kasi pagka sa mga beauty pageant. Yes, totoo yan, So, Steph. kagabi ay kakapanalo lang ni Emma Mary Tiglao bilang Miss Grand International 2025. So, back-to-back sila ni CJ Opiaza. So, first time na nag-back-to-back ang Pilipinas sa Miss Grand. So, syempre, nagkakaisa na naman ang mga Pinoy dyan, na parang sa kabila ng mga sakuna, although syempre hindi naman natin dinidiscount, ini-invalidate yung mga nakakaranas, yung mga apektado mismo. Pero kasi kitang-kita talaga yung fighting spirit ng mga Pinoy sa mga ganong bagay, pagdating sa boxing, sa basketball, at sa beauty pageants. Kasi makikita yung pagiging enthusiastic ng mga Pinoy na kahit mahirap ang buhay, 'di ba? May dahilan kung bakit lumalaban, At nakaka-inspire, Although syempre sabihin ng iba, kasi katulad ngayon sa discussion natin, may unrealistic beauty standards. That's true, Pero Steph. kasi ngayon sa mga beauty pageant, kung mapapansin natin, ay welcome na sa kanila yung mga mga beyond na ng 20s, 'di ba? Tapos nung Nagiging mga inclusive na rin siya. Oo. So, bukod doon ay syempre nagkakaroon talaga ng substance na ngayon ang mga beauty pageant. Unlike Totoo. before na face card lang ang labanan. Ngayon ay mga advocacies na ang That's true. inilalatag. So, nakikita na hindi shallow, Yes. yung purpose ng mga beauty pageants ngayon. At talagang may silbi sa society, Katulad na lang, for example, kay Pia Wurtzbach, 'di ba? Advocate siya ng HIV. oo. Na hanggang ngayon ay talagang outside ng pagiging beauty queen at outside ng pagiging Miss Universe, ay yun pa rin yung advocacy niya. Tapos yung kay Catriona Gray din, 'di ba? Na laging nag-outreach noon sa Tondo, 'di ba? Education, sa mga bata. Oo, na yun yung kanyang sinasabi na pagkakaroon ng silver lining, 'di ba? Sa mga pagkakataon na syempre nakakaranas tayo ng kahirapan, pero meron mga silver lining nga, na doon tayo makakita ng pag-asa na aahon tayo At yun nga, yun yung parang naging example ng kung paano nakakapag-inspire yung mga beauty pageant in modern times. Yes. So, yun lang yung aking attitude of gratitude for today's edition. Tama si Steph, hindi na lang nagiging shallow yung mga beauty pageant. Naalala ko, hinahanap ko nga ngayon kasi nakita ko rin kanina habang nagmo-monitor ako, showbiz minomonitor na rin kasi yun yung laman ng newsfeed ngayon Oo. Nakita ko, parang
isa din dun sa ginawa ni Miss Grand, no, ay banggitin yung issue ng Pilipinas. Oo. 'Di ba? Doon sa parang isa yata sa correct me if I'm wrong kasi ikaw ang showbiz balita Oo. reporter na binanggit niya yung mga concerns ng Pilipinas pagdating sa corruption na nagko-cause siya din nakakaapekto sa pagkakaroon ng flooding na nagpapababa nung kondisyon ng kanyang mga kababayan. So, kumbaga hindi lang siya pumunta doon para magpaganda. Oo. Ni-represent niya ang kahit yung mga simpleng mamamayan ng Pilipinas, hindi niya nakalimutan. So, yun, sinuport ko lang yung sabi ni Steph na hindi na lang siya shallow, meron naman ding depth at yung mga mahuhusay po na ating mga kalahok doon sa paligsahan ay ginagamit nila yung kanilang platform para magsalita at i-represent yung mga taong hindi naman na-voice out yung kanilang concern. So yun, siguro magsilbi ng panawagan yon kung ano man ang mga dapat gawin ng mga may kapangyarihang gumawa. Yun. So okay, marami pa tayong mga announcements mamaya, no? Ang ating public service announcement. So, antabayan po ang ating mga public service announcement makalipas po ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. Nagbabalik po ang programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa, Bea Gaza de Guzman. At Steph Vicente. Yes, so sige, ibigay na natin, Steph, ang ating mga public service announcement. Ayun. So, yung unang public service announcement natin ay manggagaling sa The Quiet Unfolding Philippines. Ayan. Meron kasi silang tanong, no, dun sa post nila kung, i-quote ko na lang, no, ever found yourself replaying that scene zone moment, heart-racing, wondering if you said too much or meant too little. So, meron silang workshop, no, na hindi lang tungkol dun sa mga mensahe na nalileft on red. Ayan, yung mga scene zoner dyan. No? At ito yung patungkol ito sa iyong sarili, kung paano itong mga early patterns of love and attention ay kumbaga sumasalamin sa ating mga adult relationships. Ayan, sa pamagitan ng pag-attend dito, by the way, ang pangalan ng seminar or ng webinar is Attachment in the Age of Scene Zone, a grounded look at abandonment wounds, emotional needs, and modern relationships. Ang makakasama po dyan ay ang isa pong registered psychologist, si Miss Iris Crisostomo, at magaganap ito sa actually bukas. Ayan, sa mga gustong humabol, bukas na ito, October 20, 2025, 9 to 11 p.m. Philippine Standard Time, at gaganapin ito online via Zoom. So, balikan ko lang, no? Ano ba yung matututunan sa webinar na ito? Una, ay understand how your first bonds shape your digital dating habits. Pangalawa, spot the subtle defenses that surface when you're left on red. Pangatlo, gain tools to regulate your emotions instead of spiraling in silence. At pang-apat, build healthier ways to connect without losing yourself.
Ayan. So, para dun sa mga gustong humabol, bukas na po yan. Ayan. Yung mga gustong, alam naman natin, no, yung mga nasi-scene zone, siguro pwede na rin sabihin yung mga ginu-ghost. Oo, modern abandonment pala ang tawag Oo, dun. oo. Ang ganda nito, parang gusto ko mag-imbita tungkol dyan. Oo, kasi ano na yun uso na yung ghosting Oo, kung hindi ka na scene zone, ginost ka naman. Kaya, para dyan sa mga may attachment issues ngayon, ay pwedeng-pwede sa inyo to. Ayan. Pangalawa naman, mula sa Transformational Life Coaching Community, NLP Manila, and Empowering Women Philippines. Ayan, tatlo yan, no? Nag-collab sila dahil meron silang free online event na pinamagatang Mental Health Q&A, a professional perspective, kung saan ang guest po dyan ay si Dr. Emmanuel F. Silan. Ayan, isa rin po siyang registered psychologist at gaganapin naman ito next Sunday naman, October 26, 2025, 6 p.m. Manila time. Via Zoom din ito. So, ito ay sinagawa in honor of Mental Health Awareness Month and Domestic Violence Awareness Month. Kaya magkakaroon, bukod dun sa nabanggit kanina, no, meron pang isa sila na webinar. Banggitin ko lang din, pero same day to, 4:30 p.m. to 5:30 p.m. Virtual talk, The Power Behind the Bruises, Women Healing Loudly and Leading Bravely. At yung nabanggit ko nga kanina na 6 p.m. to 7 p.m. ay Mental Health Q&A session, a professional perspective. Ayan. Kaya, ayan, sabi nga nila, feel free to join whichever resonates with you. Kung alin dun sa dalawa yung mas gusto nyong attendan. Pero both naman ay equally important kasi syempre, alam naman natin na it goes hand in hand yung domestic violence and mental health. Dahil talaga namang nakaka-apekto sa mental health yung domestic violence. So, trigger warning din pala doon dahil sensitive din yung topic. So, pangatlo naman ay from Positive Workspaces. Ayan, nakitang-kita pa lang doon sa pinagmulan kung patungkol saan itong webinar na ito. Dahil sabi nga nila ay low well-being ay often leads to silence. Ayan, people stop sharing, contributing, and challenging not because they are lazy but because they don't feel safe. Ayan, kaya ito nga, creating safe spaces in teams matters. Yan yung title ng webinar, yung creating safe spaces in teams matters. Isa itong, kumbaga, one-day public course na dinisenyo upang makapagbigay ng tools na upang mabaliktad yung fear maging trust, yung hesitation magiging collaboration. Ayan, mahalaga ito para do sa mga nasa HR, o yung mga nagli-lead ng isang team dahil itong programa na ito ay kumbaga makakapag-equip sa inyo para makapag-build ng isang kultura kung saan ay mag-go hand in hand yung well-being, safety, and productivity. So, ayan. By the way, para po sa mga hindi nakakaalam, kasi baka akala nila free to, paid course ito, may disclaimer sila. At kailan ba ito gaganapin? October 29, 2025. Bale, next, kasi 22, diba, yung Wednesday ngayon. Yung the following Wednesday, October 29, 2025, 9 a.m. to 5 p.m. Maghapon pala to, At gaganapin yan sa Makati. At magkano ba yung pinaka-seminar para dun sa mga gustong umattend, 6.5 siya, per person. Pero, may discount for government employees, 2,800 lang. So, ano ba yung inclusions ito? Morning and afternoon snacks, lunch, worksheets, at certificate of attendance. Ayan, para dun sa mga gustong umattend. Ang kasunod dyan ay mula naman kay Dr. Pauline Kimson. Ito naman ay tinatawag na Holistic Stress Management Coach Certification. So, ngayong Oktubre, mula ngayong Oktubre ay matututunan dito kung paano ba i-manage yung stress in a holistic
way, no? So, meron yan, every Friday po yan, starting October 24, Understanding Stress, the Body and Foundation of Wellness. November 7, Breathing, Movement, and Emotional Release. November 14, Relaxation, Sleep, Relationships, and Emotional Healing. At November 21, Integration, Coaching Skills, and Nature-Based Healing. Ayan. So, yun, dahil naubusan tayo ng ating material time, yun lamang ang aking PSAs. Okay, sige, maraming salamat. Steph, naku, ang gaganda ng mga natin. Sana po makilahok kayo para po sa mga interesado, no? Kasi yung mga topics nila, very interesting, no? Ayan, so wala na po tayong oras bago tayo tuluyang magpaalam. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama. Syempre sa ating Master Control, kay Justin Osias at ang ating co-producer na Master Control na rin, si Sir Leo Magpayo. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente at ito ang Warm Heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan